Inihayag ni Atty. Salvador Panelo ang bagong akusasyon laban kay Kongresista Stella Quimbo. Ayon sa kanyang bayag, may mga umano'y ari-arian si Quimbo na hindi dineklara sa kanyang Statement of Assets, Liability and Net Worth. Sinabi ni Panelo na ang mga ari-arian na ito ay nakuha mula sa mga di umano'y hindi tamang paggamit ng pondo ng gobyerno. Ang sinasabing ito ay bahagi ng mas malalim na ayon kay VP Sara, mga ganitong aksyon ay isang pagtataksil sa gobyerno at sa mga Pilipino ng titiwala sa mga lider ng bansa. Ano niya hindi dapat hinahayaan ang ganitong klaseng suporta sa mga grupo. Ang layunin ay pagtasakin ng gobyerno at maghasik ng karahasan. Dagdag pa niya, dapat magsilbing babala ito sa iba pang opisyal na nagpapakita ng simpatya sa mga kilusang nagdadala ng kaguluhan sa lipunan. Samantala, patuloy na umiinit ang usapin at inaasang magbibigay ng pahayag si Speaker Romualdez upang linawin ang mga akusasyon laban sa kanya. Maraming mga mambabatas ang nag-aabang sa magiging tugon ni Speaker, lalo na ang mga akusasyon ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa kanyang literato at sa buong administrasyon. At yan ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat siguraduhin mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sagot ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sagot ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ilalaban daw niya ang budget ng OVP. Ito, Jinggoy, OVP budget should be restored for it to function properly. So ako po'y nagpapasalamat, mga kaibigan, kay Senator Jinggoy Estrada. At least suportado niya po ang budget ng OVP, mga kaibigan. At gusto pa niyang ibalik. Ibig sabihin ng ibalik, lahat ng budget po i-restore, no? Di ba 2 billion yung budget po ng OVP, o lahat yun ibalik. Kasi naniniwala po si Senator Jinggoy Estrada, mga kaibigan, na nagtatrabaho po si Vice President Sara Duterte. Nagtatrabaho siya, guys, eh. Kita naman natin, di ba, yung mga presentation niya. So marami po siyang programa. Kaya po itong si Senator Jinggoy Estrada, mga kaibigan, talagang ilalaban niya po ang budget ng OVP para mag-function ito properly sa mga programa niya. Ito po, panoorin natin, mga kaibigan. Dapat maibalik din ang orihinal na ipinapanukalang budget ng Office of the Vice President para sa 2025. Ayon po kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, paano aniya makapag-function na maayos ang OVP kung tatapisan ang pondo nila. Dapat rin anyang igalang ang opisina ni Vice President Sara Duterte dahil ito ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa at deserve nito ang igalang. Ang pahayag ni Estrada ay kasunod sa pagtapyas ng mga kongresista sa Kamara ng nasa 1.293 billion pesos mula sa 2.037 billion pesos na panukalang budget ng OVP. Katumbas ito ng nasa 63% na kaltas sa panukalang pondo. Samantalang mahigit 2 milyong Pilipino din ang nakabenepisyo sa mga social program na inaalok ng Office of the Vice President. Sa datos nito, mula 2022 hanggang August 31, 2024, nasa 2,027 o 2,027,164 ang natulungan ng medical, burial at relief programs ng OVP. Mula sa naturang bilang, nasa 1.5 million ay mga benepisyaryo mula sa 10 satellite ng OVP gaya ng Cebu, Tacloban, Davao, Zamboanga, Surigao, Dagupan, Cotabato City, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, Isabela at Bicol Region. May nagmula rin sa kanilang extension offices sa Lipa, Batangas at Tondo, Maynila. Ayan po, mga kaibigan. So sana po, no, sana talaga ay magawa ng paraan yan para maibalik po lahat ng mga budget ng OVP. Kasi kailangan yan, guys, eh. Diba? Eh, alam naman natin, si VP Sara po, kahit konti lang budget niyan, magtatrabaho pa rin yan. Kasi mandato po ng OVP yan, eh. Eh, alam naman natin si VP Sara, mga kaibigan, no? Talagang, pag sinabi niyong mga Duterte kasi yan, guys, eh. Alam natin ang style ng Duterte. Diba? Talaga parang para sa bayan sila, no?
Kahit bigyan sila o hindi sila bigyan ng budget, magtatrabaho pa rin sila. So, nagpapasalamat lang tayo kay Estrada. At least, sana po, no, sana talaga, no. Ito si Estrada, medyo sala sa init, sala sa lamig din to eh. Mahirap din magtiwala eh. Pero at least, supportado po niya mga kaibigan. No? Sana lahat. Kasi magkakaroon pa ng ano yan guys eh. Magkakaroon pa ng bycam yan eh. After po ng Senado, magbabycam yan. Siyempre, pag nag-bycam yan mga kaibigan, magkakaalaman na yan doon kung anong mangyayari sa kanyang budget. Kasi tinapyasan eh. Di ba? From 2 billion, nagiging 700 million na lang po ang budget ng OBP. Pero budget pa rin yon. At least, may mga pang-pasweldo yun. Pasweldo sa mga staff. Kasi alam naman natin guys na ang OBP po ay meron po sila mga satellite. Ang dami po sa mga iba-ibang mga probinsya. So, kailangan talaga ni VP ang budget niya. So, sana po, no? Ipagdasal na lang natin yan, mga kaibigan. So, eto po, guys, no? Pakinggan din natin itong si Attorney Mark Tolentino po, mga kaibigan. Meron lang po tayong clarification, ha? Ito po, kasi nagsasaya ngayon ang mga supporter, no? Itong mga defender po ni Bangag, no? Mga nag-idolize kay Torre. Nagsasaya sila ngayon dahil ayon po sa balita mga kaibigan, kakasuhan daw ng PNP ang mga tumulong para kumbaga, kakasuhan daw ng PNP yung mga tumulong or itago si Pastor Quiboloy. So nagsasaya sila ngayon. Pero wag kayong mag-alala guys. Ito point of clarification po tayo. Si Torre po mga kaibigan, wala po siyang immunity. General siya, di ba? Ito hindi galing sa akin to, galing ito sa abogado. Si Torre po mga kaibigan, wala siyang immunity. Anytime, pwede siyang kasuhan, pwede siyang damputin, pwede siyang ikulong. Baka nakalimutan niya. General Torre, baka nakalimutan niyo po na wala po kayong immunity. Ang may immunity lang po mga kaibigan ay dalawang tao lang kung hindi ako nagkakamali. Ang presidente at saka ang vice president. No? Correct me if I'm wrong Sila lang po ang may immunity guys. Pero itong general na to ay wala po siyang immunity. Anytime po, pwede siyang kasuhan. At kakasuhan na po siya mga kaibigan ng kingdom. Kasi sabi ng PNP kanina sa balita, kakasuhan daw lahat ng mga mga nagtatago kay pastor, pati daw vlogger pati vlogger kakasuhan din. Sus Marios. Pati vlogger kakasuhan. Nabuang na jud mo, no? Sige, kasuhan yung mga vlogger, dami namin. Sige, para magkumpul-kumpul kami dyan. Ang dapat kasuhan kayo, kayo mga pulis, kayo mga commander, dahil mayroon kayong violation. Di ba? Hindi naman, bakit ang kakasuhan mga vlogger? Hindi naman nila tinago si pastor. Ayan tandaan nyo wala po kayong immunity. Ito po, pakinggan po natin guys, no, si Attorney Tolentino para po lalo nating maano, no. Importante po to guys. Oo, siyempre unahin natin Attorney, kumustahin natin yung pagpunta mo kahapon sa ating buting Pastor Apollo C. Quiboloy dahil ang daming media spotted ka, hindi ka talaga makaiwas. Sa dami ng mga media na nakatutok doon. I tried na umiwas but may mga ambush interview doon. So I was there together with Attorney Torion. Of course, kasama ko si Ka-Eric, but si Ka-Eric hindi pwedeng papasukin kasi hindi siya abogado daw. So after our case sa Quezon City na ako yung humawak, dumiretso kami doon sa Camp Crame. But of course, na-meet ko si Pastor Quiboloy, si Ma'am Ingrid, tapos yung tatlong kasamahan. Nandun lahat, 5 sila lahat doon. We were there for almost 2 hours. So, mga 11, nandun ako hanggang almost mga 1 p.m. So, usap kami. Kasi kailangan kasi kausapin kasi, of course, may nagtatanong nga kung masaya ba si Pastor doon. Walang masaya doon. Kahit sinong tao. Basta nasa kulungan, you're deprived of your liberty, lalo na you are innocent, hindi pa na-convict tapos nandun ka. So, natural sa isang tao. Si Pastor Quiboloy, yes, he's a special man, but
tao pa rin siya. So kung anong naramdaman natin, yun din ang naramdaman niya. So nung nasa kulungan siya, nakita natin na hindi siya masaya, but of course lumalaban. Yung spirit niya, yung fighting spirit niya nandun pa rin, and expect talaga niya na makuha niya yung hustisya na dapat para sa kanya. At marami nga sa mga kababayan din natin, attorney, lalo na ang mga members at mga missionary workers ang nagsasabi, nagtatanong kung ano ba yung procedure po doon na pagpasok, o pwede ho ba na makita siya personally, makapunta doon sa Campo Crame? Sa ngayon, bawal. Ang pwedeng pumasok doon, abogado ni Pastor Kibuloy na registered lawyer. Yes, kasama tayo doon, so nakapasok po tayo as a registered lawyer doon. And second, yung mga kamag-anak na registered din doon. So, yun lang pwede. But as of today, I don't know, maybe in the near future, maybe in few weeks from now, may bagong policy na. But sa ngayon, lawyer lang. So, that's why binigyan po tayo ng pagkakataon na makausap si Pastor Kibuloy, makausap yung mga ibang kasamahan po niya, and hindi lang ilang minuto, unlimited. Basta lawyer, unlimited naman. So, doon kami. So, after our meeting, after kami nag-usap sa mga kasamahan ni Pastor, of course, nag-usap kami mga lawyer. So, yun kasi, yung work naman natin is to protect our client, ano yung dapat na remedies available para sa kanya. Yun ang ginagawa natin during our meeting. So, explain po namin ano yung mga possible options, ano yung mga remedies, anong gagawin. Of course, at the end of the day, yung lawyer is just a agent of the client, the agent of the principal. So, ang principal pa rin ang mag-decide kung ano yung mga remedies na kukunin po nila or i-avail ng mga kliyente. Bago po natin siguro pag-usapan yung mga remedyo, legal remedies, attorney, ngayon kasi ay ipinagdiriwang ng buong KOJC ang ika-21 anibersaryo, 21st anniversary of the Declaration of the Sonship to the World, no, ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Meron bang mensahe si Pastor, lalo na yung pagkausap mo, ano ba yung sinabi niya sa iyo na para sa mga missionary workers sa lahat ng mga taga-KOJC? So, yung word na ginamit niya is laban na eh. Laban lang tayo. Yun lang muna kasi of course 4 days pa lang siya doon, so he is just adjusting sa environment niya. So 4 days pa lang siya nakastay doon. So nung first day niya, kasama sila sa isang kwarto, silang lahat. I think yung room na ginamit nila, yung room ni Senator, dating Senator Jinggoy. So, yung kung saan si Senator Jinggoy nakakulong dati, doon sila lahat. After that, hiwalay-hiwalay na sila. So, nag-adjust pa lang. So, that's why ang word na ginamit, laban. Laban lang. Yun lang sabi na ang fighting spirit ni Pastor nandyan pa rin. So, laban. Yun lang. Ibig sabihin doon sa laban, kung hindi siya nawala ng pag-asa, may tiwala pa rin siya sa hustisya. So, and may tiwala pa rin siya sa hustisya. That's why nag-avail siya ng mga lawyers na to avail yung justice na pursuant sa justice system natin. Yes, may mga politika, may mga pressure in either side, but wala tayong choice but to respect the justice system. So, yun yan. So, yun ang sinasabi niya na laban lang, may pag-asa, lalabas pa rin ang katotohanan, and anyway, he is presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. Attorney, dalawang kasing kaso yan, di ba? Sa Quezon City at dito sa Pasig City RTC, ang ipinalaban sa kanila. Pag-usapan natin hindi yung mismong kaso. Merits, yes. Kasi pending po yan, korte. At sila mismo ang nakakaalam dyan. Ang ano natin pag-uusapan, yung procedure. Yes, tama. Oo, yung procedure ng kaso. Dahil pag sinasabi mong bailable at non-bailable, ano ba ito para sa kaalaman ng ating mga kababayan? Ito, Jade, dalawang kaso yan. Dito sa Quezon City, bailable ang kaso. Ibig sabihin ng bailable, pwede siya mag-post bail para makalabas in Quezon City. Pero kahit mag-post siya ng bail sa Quezon City, may pending na kaso doon sa Pasig. Ang Pasig naman, yung human trafficking, yun ang non-bailable. But ang tanong dyan, ang non-bailable na kaso, non-bailable na ba talaga? Ang non-bailable na kaso, absolutely non-bailable na ba talaga? Hindi. So very clear, nakalagay po sa atin sa ligang batas. Very clear. Nakalagay doon,
ang non-bailable na kaso, those cases wherein the penalty is reclusion perpetua or higher is not subject to bail if the evidence of guilt is strong. Ang ibig sabihin doon, pag matibay ang ebidensya, if the evidence of guilt is strong, non-bailable. But if the evidence of guilt is weak, bailable ang kaso. Ibig sabihin, kahit ang kaso na final laban kay pastor at sa mga kasamahan po niya are non-bailable, pwede pa rin siya mag-avail ng bail, but hindi siya automatic mag-bail. Mag-file muna siya ng petition for bail, and the court will decide kung mabigat bang ebidensya or hindi. So yun yan, kasi habang pending pa ang kaso, pwede pa siya mag-bail. First, dahil ang ebidensya hindi naman mabigat, based on humanitarian reason, based on age. Ito yung nangyari yan. For example, yung kaso ni Secretary JPE, Juan Ponce Enrile, naka-bail siya kahit ang kaso niya is non-bailable on the ground of humanitarian reason. Pwede naman ganon. So, depende sa discretion ng court yan. But ang procedure na gagawin, kung mag-file ng petition for bail, discretion ng court yan. But, hindi ibig sabihin na hindi siya makabail. Makabail pa rin si Pastor Kibuloy, but may kondisyon. Kailangan lang na i-present sa korte na ang kaso, ang evidence laban sa kanya is weak. So, but the burden of proof is still with the prosecution. So, i-present ng prosecution yan kung weak ba ang ebidensya o hindi weak. Pero sa akin, weak yun kasi first, na-dismiss ng kaso, I think mga 5 years ago, na-dismiss ng kaso based on probable cause. Ngayon kasi, under the DOJ circular, hindi na probable cause ang kailangan para ang kaso iakyat from fiscal's office papuntang korte. Hindi na probable cause. Ang kailangan is prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. And retroactive yun. Bakit retroactive? Kasi it is favorable to the accused. So kung na-dismiss niya ang kaso ni Pastor Kibuloy based on probable cause, much more ma-dismiss ang kaso na ang requirement sa batas mas higher na evidence, yung prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Ayan, malinaw na po yan, attorney, para sa kaalaman ng ating mga kababayan. Dako lang tayo dito sa nangyari doon sa KOJC. Alam mo naman, during nung paglusob ng mga kapulisan, itong Senado, particular na yung committee ni Senator Bato de la Rosa, ay nagsagawa ng hearing, attorney, hinggil nga dito kung may excessive force, di ba? Na ginamit ng pamahalaan doon sa paglusob doon sa KOJC religious compound. Ngayon, sinasabi, may ituturing ba na obstruction of justice ang ginawa ni Senator Bato de la Rosa habang yung kapulisan ay nagsasagawa ng kanilang operasyon doon sa KOJC religious compound? Hindi siya matatawag na obstruction of justice. Bakit? Trabaho ng mga senador yan. Oversight function ng mga senador kung tama ba yung pag-implement ng batas. Bakit? Kasi yung mga senador, they are the law-making bodies. So, as a law-making bodies, of course, they will get facts. And second, mag-oversight sila kung tama ba yung pag-implement ng mga batas. So, ibig sabihin, ginagawa lang ni Senator Bato de la Rosa ang kaniyang constitutional role, constitutional function. So, hindi naman yan pwede na ang constitution mag-adjust sa batas. Yung obstruction of justice is a law. But yung ginagawa ni Bato de la Rosa is not a legal function. It is a constitutional function. And the Constitution prevails over a law. Yun yung ibig sabihin doon, Jade. Obstruction of justice, ano ba yung saklaw nito, attorney? Paano mo masasabi, yan, ay obstruction of justice yan habang isinasagawa ng kapulisan ng kanilang operasyon? Ang example ng obstruction of justice, for example, may isang investigation. Ginulumo ang investigation, tinago mo, may mga batas, may mga dokumento kang tinago dyan. So yun tinatawag na obstruction of justice. But if you question the legality of a warrant, it's not obstruction of justice. May Supreme Court jurisprudence yan, Jade, na for example, may nag-attempt na mag-aresto. But if you question the legality and the constitutionality of a warrant of arrest, that is not obstruction of justice. Ang obstruction of justice, pag may investigation,
parang ginulo mo ang investigation, yan, obstruction of justice yan. But if you question the legality or the constitutionality of a warrant of arrest or a search warrant, that is part of your right as a citizen. Pero dito sa ginawa ng kapulisan na attorney, wala namang nakitang obstruction of justice dahil ilang araw o 16 na araw silang nanatili dyan sa loob, attorney. Palagi nilang pinipilit na si Pastor Kibuloy nandun sa Kingdom of Jesus Christ, doon mismo sa loob during that 16-day period. But nag-usap kami, na-confirm naman natin, wala talaga doon. So, galing talaga siya sa labas. Para lang to save the face ng mga PNP. So, dinala siya doon sa loob. At doon siya nag-surrender sa loob. But, noong panahon talaga na yun, kung nandun talaga si Pastor, 3,000, 4,000, or 5,000 pulis, nakita na si Pastor doon sa loob. O bakit hindi nakita? So, ibig sabihin, wala talaga doon sa loob. So, galing talaga siya sa labas and pumasok na lang sa loob nung Saturday yata or Sunday early morning. Early morning, doon pala siya pumasok sa loob and after the negotiation, and doon siya nag-surrender. No, bago ko lang ipasok kay partner Admar, attorney, yung magagawa ngayon ng KOJC ay maghanda, magsampa ng kaso laban doon sa mga pang-abuso o mga nilabag ng kapulisan during their operation dyan sa loob ng KOJC Religious Compound. Right yan ng mga members ng KOJC as a citizen of the Republic of the Philippines. So they have the legal option, they have the legal rights. So option ng mga members ng KOJC yan. So hindi dahil na mga pulis sila, immune na sila sa suit. There's only one person, I think dalawang person lang immune from suit. The President of the Republic of the Philippines and I believe also the Vice President of the Republic of the Philippines. Sila lang ang may presidential immunity. Yung iba dyan, pwedeng i-demanda. Kahit pulis ka, kahit general ka dyan, pwede kayo demanda. Option naman yan na mga members ng KOJC. Ayan po, klaro po mga kaibigan ha, hindi po sila immune. Ha? Akala nyo immune kayo eh. Akala nyo hindi kayo pwedeng idemanda. Ididemanda po kayo, no? Option po, sabi po ni Attorney Mark Tolentino, option po ng Kingdom yan. So, klaro po guys, no? At least, nabigyan ko kayo ng clarification kasi nagsasaya po sila mga kaibigan eh. Akala nila hindi makakasuhan po si Diwata. Makakasuhan po mga kaibigan. Anytime, no? Pwede siyang ikulong. Pag talaga napatunayan na meron siyang paglabag sa mga human rights, talagang pagbabayaran siya doon. Kailangan siyang managot. Alright, mga kaibigan, klaro po yan, ha? Yes, kawawa po tayo kay Bangag. Oo, no? Norma Jalaba, Cat Lover, Mega Love Shoutout. Joe Reyes, ibig sabihin, nga bakit kaya hindi nakapasok si Bato sa senatorial? Hindi na ba siya tatakbo, guys? Si Bato ba ay tatakbo ba si Bato? Kasi parang hindi ko nakita si Harry Roque lang nakita ko dito. Pero hindi rin nakapasok si Harry Roque. Ang layo din. Trillanes? Ano pa tayo si Trillanes? Pero si Abalos nakapasok. Bakit siya nakapasok? Pero si Bato mga kaibigan, ano ba si Bato? Re-electionist ba siya or ano? Hindi ko kasi hindi ko maano yung niya. Bakit wala po siya sa senatorial preference, no? Hindi ko lang alam kung ano talagang nangyari diyan. Kasi si Marcoleta po mga kaibigan, nakapasok siya sa Magic 12 eh. Pero si Bato wala, no? Si Bongo naman nakapasok. Prayers pala tayo mga kaibigan kay kay Doc Willie Ong po mga kaibigan. Medyo nasa hospital po ngayon, no, si Doc Willie Ong. Meron yata siyang cancer, guys, no. So magbibigay lang po tayo ng prayers, no. Lahat po kayo mga kaibigan, no. Prayers lang po sa ating si Doc Willie Ong po mga kaibigan,
ay isa din sa mga ano yan, no? Isa din sa mga magagaling dapat yan eh. Hindi lang talaga siya nanalo eh. Dati tumakbo na rin siya ng senator, no? Kaso lang hindi naman siya nanalo. Tapos nung tumakbo naman siyang vice president kay Isko Moreno, hindi din siya nanalo, no? Pero okay lang yan, no? Basta ipag-pray lang natin, guys, dahil medyo meron po siyang karamdaman ngayon na mabigat at nagpapagaling po siya, guys, no? Sana po gumaling siya. Kawawa din si Doc Willie Ong, no? Na-stress po siya, mga kaibigan. Yun po ang sinabi niya dahil po sa social media. So kumbaga, guys, siguro masyadong personal yung atake sa kanya. Masyado siyang personal eh. Kaya siya nagkasakit, no? Nagkaroon siyang ano sa tiyan niya, yung parang bukol. Parang tumor ganun. Dahil sa stress po. So kayo, guys, huwag kayo masyadong magpa-stress. Kasi talaga palang nakakaano ang stress. Sabi nga nila, nakakamatay nga daw ang stress eh. Lalo na sa social media, kasi alam niyo naman social media, ang daming bashers dyan. Diba? Talagang personalin ka. So prayers po, mga kaibigan, kay Dr. Willie Ong. Magaling po naman si Dr. Willie Ong, no? Palagi kong pinapanood dyan sa kanyang YouTube eh. Kasi meron siya mga immediate na mga remedies, no? Sa mga sakit. Kawawa naman si Doc Willie. So yun po, guys, no? Pakinggan na po natin, guys, si Attorney Panelo po kung paano niya sinoplak itong si Kimbo. Ito na po si Attorney Panelo, mga kaibigan. Tuloy, tingnan mo ang ginagawa ng committee niya, hinahapin nila si Inday Sara, personal nila. Tingnan mo ang balik sa kanila ng mga netizens. Tingnan mo ang social media. Yung chair nila, yung chair na babae, tingnan mo, makikita mo, kalat na kalat sa buong social media na ngayon nasa lente siya. Pinapakita ron na nung siya teacher pa lang, ordinaryo mga damit niya. Ngayon, branded lahat, kumpleto, damit, sapatos, alahas, at saka pag umaharap sa kongreso, akala mo nagpa-fashion show. O tuloy, nakikita tuloy ng mga tao. Kasi nga, yan ang tinatawag na nakakaharma ka tuloy ngayon. Binabalikan ka ng mga netizens kasi nang-aapit eh. O yan ang nangyayari sa inyo ngayon. Ayan, nakakarma ka na, Kimbo. Kasi para ka daw nagpa-fashion show. Yan, maingay ka kasi. Yari ka tuloy ngayon. Usapang OVP budget ay Attorney Sal. What's your take dun sa mga ginagawa ng kanya mga considered detractors, no, dyan sa lower chamber ng Congress, no, na yun nga tinatapyasan nga itong budget ng Office of the Vice President. Pero para naman sa ilang mga senador, dapat daw ay hindi tinitingnan kung sino yung namumuno, kundi yung ahensya mismo, dahil paano makakapag-function yung Office of the Vice President kung babawasan ng ganung kalaki yung kanilang budget. What's your take on that, Attorney Sal? Matagal na natin, di ba? Ilang araw ko nang dinidiscuss yan eh. So, ulitin natin. Yung budget ng kahit na anong ahensya sa ilalim ng saligang batas, talagang may kapangyarihan ang mga miyembro ng Kongreso na suriin yan. Pero sa kanilang pagsusuri, hindi sila dapat mag-abuso kasi habang may discretion sila to approve or not to approve, they cannot also abuse that because it will fall under grave abuse of discretion na pwedeng pumasok ang Korte Suprema. Kasi sa Ligang Batas, ang Korte Suprema, kahit na anong uri ng abuso ng isang public official o ng ahensya ng gobyerno, pwede silang pumasok. Kaya meron nga akong panukala dyan na ang opisina ng Vice Presidente, for that matter, Presidente, dapat bigyan ng regular na budget. Merong ceiling. Hindi ka bababa sa isang ceiling
Di ba? Kung 2 billion ang budget. The following year, palaging mag-uumpisa ka sa 2 billion. Pwede kang tumaas pero hindi ka pwedeng bumaba. Kasi talagang kailangan ng ahensya. Otherwise, useless. Ahensya, hindi ka lang mag-ahensya. Kaya dapat talaga, susuriin mo. Hindi ako naniniwala din sa tradisyon na sinasabi. Dahil tradisyon, hindi mo na susuriin. Hindi. Because the Constitution is clear on this point. Pag yan ay public position, it's a public trust. Since ang perang ginagamit yan sa taong bayan, talagang dapat suriin yan kay ikaw may presidente, vice-presidente, senador, kongresista, LGU. Dapat talaga suriin yan. Huwag ka mag-aabuso. O yan ang regla dyan. Yung tradisyon, kortesiya lang yan. Kaya kung kortesiya ba, ibig sabihin, hindi ka nasusuriin. Susuriin ka pa rin. Pero huwag mong babastusin, lalo na yung mga head. Kasi ang kortesiya ay binibigay doon sa opisina, hindi doon sa head. At sinong head na nandiyan. Ngayon, yung gaya na sinabi ko na maraming beses na natin sinabi sa programa, pag yan ang ginagawa niyo sa Vice Presidente, lalo nag-aalab ang simpatiya ng taong bayan dyan. At lalong nag-aalab din ang galit sa inyo. Kaya pag ginagawa niyo yan, lalong madadali ang pagbagsak niyo sa inyong pag-aabuso sa kapangyarihan. Alam mo, Attorney Sal, sana dumating tayo sa point ng governance natin, dun sa mga politicians natin, sa mga namumuno, particularly dyan sa Kamara na, whether they like the person in that office or not, titingin sila, hindi nila titingnan kung sino yung nakaupo doon, kundi yung function ng opisina at kung ano yung magiging epekto sa kung ano mang movement na gagawin nila. For example lang yung budget cut. Kasi di ba Attorney Sal, kung ikaw nasa gobyerno ka, dapat tinitingnan mo yung whole picture. Hindi lang yung person na namumuno, kundi ano yung magiging effect nito. Katulad sinabi mo, Attorney Sal, grave abuse ng kanilang authority. Pero sana, Attorney Sal, alam ko ilang beses mo na na-mention, pinaliwanag dito sa ating programa yung patungkol sa abuse of authority. Pero umaasa yung taong bayan na sana magkaroon ng political maturity yung ating mga nasa gobyerno para hindi ganyan ang kanilang pag-asta when it comes to paggamit nila sa kanilang power of the purse. Lloyd, tingnan mo ang ginagawa ng committee yan, ginapin nila si Inday Sara, personal nila. Tingnan mo ang balik sa kanila ng mga netizens. Tingnan mo ang social media. Yung chair nila, yung chair na babae, tingnan mo, makikita mo, kalat na kalat sa buong social media na ngayon nasa lente siya. Pinapakita ron na nung say teacher pa lang, ordinaryo mga damit niya. Ngayon, branded lahat, kumpleto, damit, branded lahat, kumpleto, damit, sapatos, alahas, at saka pag umaharap sa kongreso, akala mo nagpa-fashion show. O tuloy, nakikita tuloy ng mga tao. Kasi nga, yan ang tinatawag na nakakaharma ka tuloy ngayon. Binabalikan ka ng mga netizens kasi nang-aapit So yan ang nangyayari sa inyo ngayon. Na-i-expose tuloy yung mga hindi dapat malaman. Kitang-kita tuloy. Kumakalat. Tatakbo pa naman ito ng alkalde sa Marikina. Paano ka na yung bobotohan pag ganyan nakikita na ordinaryong guro ka lang. Pagkatapos, napakaluho ng iyong pamumuhay ngayon. Dati-dati daw, nagta-tricycle, jeep. Ngayon, talaga nakaban, kung todo customize. Ayan ang sinasabi natin na huwag kayong mag-personal kasi talagang susuriin ang personal niyong buhay. Gaya na sinabi ng Bible, what you saw is what you reap. Correct. Naanitan nila ngayon yung mga tinanim nila. Sa isa yan. So kapag nagtanim kayo ng kasinungalingan, aanik kayo ng maraming kasinungalingan, Attorney Sal. So sa inyong palagay naman po, Attorney Sal, katanggap-tanggap din ginawang, of course, you have explained na hindi katanggap-tanggap yung pagtapyas. Now, let's talk about yung sinasabi ng ilan sa mga senador natin na ibalik na lang sa original request na budget ng OVP. Do you think
may magagawa ang Senado dun sa ginawa na ng lower chamber para dun sa bicameral? Palagay ko hindi nila ibabalik yan sa dati. Dahil yung mga Kamara de Representante, ayaw nga nila di ba? Tinanggalan nila ng 2.5 billion Pero magkakaroon pa rin ng budget yan. Attorney Sal, bago sa next issue natin, Attorney Sal, batiin muna natin yung mahigit 10,400 na mga barista tapos na kanilang bar exams. Dahil na 3 days na bar exams nila. Congratulations. At makakapagpahinga na sila, Attorney Sal. At hihintayin na lang ang magiging resulta na lang kanilang bar exam. Good luck dun sa mga barista, sa mga result ng mga barista natin, Attorney Sal. Laki ng laki ng examinist bilang 10,400 ang nag-apply to take an exam. Kung ilan ang final na kumuha. Ayan. Samantala, Attorney Sal, naging maayos yung pangkalahatan na 2024 bar exam. Sa huling araw ng exam, mas mahigit 10,000 aspirants ang nakakompleto ng bar exams. At kaugnay niyan, Attorney Sal, may mensahe si Pastor Apollo Sikibloy sa mga barrister ng JMC College of Law. Saad ni Pastor Apollo sa kanyang sulat kamay sa mensahe, and I quote, "It took a long, arduous journey to be here where you are today. The bar exams are the ultimate of all your years of painstaking study to truly become bona fide lawyers. I pray that you all pass the last hurdle of your cherished dream. A dream turned into reality to truly become agents of the law, to help the poor, defenseless, the downtrodden, the helpless, and powerless. I truly believe, as Jay Marians, that you truly deserve the best that life can offer so that you in turn can help others believe by faith that you've made it. God bless you all." Bilang batikang abogado, Attorney Sal, mensahe niyo naman dun sa mga nagtapos na dun sa bar exams habang naghihintay sila ng resulta, Attorney Sal. Ito na yung panahon na mag-relax at manalangin sila. Yun ang makakapasa. Huwag mo yung kakalimutan palagi yung pag-aralan niyo. Nung ako'y nagtuturo pa sa college, palagi sinasabi ko sa mga estudyante, kung anong natutuhan nyo rito sa eskwela, sa law school, dali nyo kahit saan kayo makarating. At ang pinakamahalaga sa isang abogado ay integridad. Yan ang huwag nyong alisin sa buhay nyo kasi it will haunt you pag wala kayong integridad. Tingnan mo, yung mga abogado, may mga abogado ngayon na hinahanap ng batas kasi nga na-question yung integridad nila. Yun namang mga hindi makakapasa, aksidente lang. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!